Di na natin patatagalin ang ating pong mensahe ngayong umaga ay ang title ay Understanding the Shortness of Life. Di ba Father's Day ngayon? Happy Father's Day. Ganito gawin nyo. Pakainin nyo na yung mga tatay nyo kung saan gustong kumain. Kasi maiksi lang ang buhay eh. Di natin alam kung kailan kukunin ni Lord yan. Bilhin nyo na yung gusto niyang bagay na madalas niyang ipinaririnig sa asawa niya, pero habang ipinaparinig niya sa asawa niya, naiinis yung asawa niyang babae. Bilhin nyo na kung kaya naman. Di ba? Para nang sa gayon, yung regret natin, yung pagsisisi natin na hindi natin nagawa kay tatay, ganito, ganyan, is mabawas-bawasan naman. No po? Hindi na lang yung lagi nating sinasabi na babawi ako, babawi ako, babawi ako, hanggang sa hindi naman talaga tayo nakakabawi sa ating mga magulang. Ang turo ng simbahang ito ay yung turo ng Bible. Ang nakalagay sa Bible, honor your father and your mother. Kaya lang, ang taya lang muna ngayon mga tatay, no? Nakaraan na ba yung Mother's Day? Okay. Kaya ganun. Kung may time kayo mamaya sa Lunes o sa mga darating na araw, kung gusto ng basketball shoes niyan, bilihan nyo na. Kung gusto ng running shoes niyan, bilihan nyo na. Kung gusto niya ng Under Armour at kaya naman, bilihan nyo na. Kung gusto ng long sleeve niyan, toothbrush, bilihan na natin. Ang huli naming naiambag sa aming tatay with the church ay yung lote na paglalagakan ng labi ng aming tatay. Yun ang investment namin para sa kanya. Kaya iwas regret. Ako, marami rin akong pinagsisisihan, marami rin akong pagkukulang. Pero mapalad kayo kung may mga tatay pa kayo, pwede nyo pang gawin yung mga hindi nagawa. Amen? Dahil ang buhay, maiksi lang po ang buhay. Bago tayo magtungo sa panalangin, basahin natin itong James 4:14. Merong comparison si James kung gaano ba kahaba ba o kaiksi ang buhay. May comparison si James. Sabi dito, whereas you know not what shall be on tomorrow. Meron bang nakakaalam sa araw ng bukas? Sabi nung iba, bukas pasukan na. Baka mamaya hindi ka na makapasok. Ano? For what is your life? Ano ba yung iyong buhay, sabi ni James? It is even a vapor. That is comparison. Saan niya kinumpare yung buhay? Vapor. When we say vapor, hamog. Hindi batang hamog kung hindi yung hamog sa umaga. Ano bang hamog? That appeareth for a little time. Ang existence ng hamog, little time. Mapakaiksi lang. Kapag sumikat na yung araw, then vanisheth away. Ganon katindi ang comparison ni James. Totoo po ito na ang buhay, napakaiksi lang. Hindi po mahaba. Sabihin nyo nga po, maiksi. Ang buhay natin. Sabay tingin sa katabi. Ayan. At sabihin nyo, una-una lang yan. Maiksi lang po ang buhay natin mga kapatid. At unawain natin ngayong umaga, nang sa gayon, as I said kanina, yung mga regrets, yung mga nanghihinayang tayo, hindi nagawa, sayang, hindi nagawa, dapat ginawa ko na ito, dapat binili ko na ito para sa kanya, dapat ganito, ganyan, mabawasan man lang ng malaki-laking porsyento. Di ba? At masarap mamuhay na yung regrets mo, bawas. Hindi naman mawalan talaga yung regrets kapag may pumana, may nawala, nakasama natin, mawala yan Talaga may pagkukulang tayo, hindi naman tayo perfecto Pero salamat may turo ang Bible para malimitahan. Regaluhan nyo ng sapatos na Puma, mga ganon. Ano bang gustong pagkain yan? Kung kaya naman, bakit hindi? Lalo na yung nagtatapat sa Panginoon, nagiging faithful sa Panginoon. Bine-bless ng Panginoon ng faithful Maraming pera yung faithful, amen? Tingnan katabi nyo,
Maraming pera yan sa langit. Amen? Amen? Heavenly reward. Ama naming Diyos, salamat po sa pagkakataong ganito na kami po, Panginoon, ay inyong tinipon to worship you at i-apply, Panginoon, ang mga bagay naming matututunan ngayong umaga mula at galing sa inyong salita. Help us, Lord. Marami kaming mga pagkukulang ng nakalipas, pero wag na naming dagdagan pa ng marami uling pagkukulang. Tulungan mo kami, Panginoon, na bawasan yon, ang aming mga regrets, yung mga panghihinayang sa buhay. Ngayong may oras pa kayo na ipinagkakaloob at hininga sa amin. Bagamat hindi namin alam ang araw ng bukas kung ano mangyayari. Pero kung pahihintulutan niyo, Panginoon, na kami pa'y mabuhay para itumpak ang mga pagkakamali, gampanan ang mga hindi nagagampanan, gawin ang mga hindi nagagawa pa na nakakalugod sa inyo, bakit hindi namin gawin? Ano ang hadlang? At tulungan kami, Panginoon, na ma-overcome kung ano may hadlang na yan. Kasi hindi nakakabuti na puro na lang hadlang, yung katapatan namin sa inyo hindi nangyayari. Yung aming pong paglilingkod at pagtatapat sa inyo ay hindi nangyayari. Dahil sa mga hadlang na hindi namin ma-overcome, dahil ginagawa lang namin ito dahil sa aming lakas, at wala talaga yung tulong nyo at yung salita ninyo na aming isasabuhay. Kung minsan nakakarinig kami salita, pero binabaliwala namin, kami mismo ang malaking hadlang sa pagsunod sa inyo. Our disobedience. Help us, Lord. Tulungan niyo po kaming lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Upo na po tayo. Sino sa atin ang nakapagsabi na ng mga katagang, ay, Lunes na pala bukas. Ano susunod doon? Ang bilis ng araw. Kakabakasyon lang tapos, ano na, bukas, pasokan na naman. Ang bilis talaga ng araw. Sino sa inyo nakapagsabi na ng ganyan? Yung pinakabatang miyembro natin dito at pinakamatandang miyembro, siguro naman lahat tayo nasabi na yan. O kaya naman kung hindi natin nasabi, narinig na natin yan. Ibig sabihin lamang, mga kapatid, yung panahon natin mabilis, kaya yung buhay natin maiksi lang talaga dahil mabilis. Yun po ang katotohanan. Tayo mismo bilang mga tao, we experience yung sinasabi ng Bible na ang buhay ng tao ay parang hamog lang dyan sa umaga. Tayo mismo nakakaranas niyan. Nagugulat pa tayo. Ako man, madalas akong nagugulat eh. Ang tanungan ko ng araw, si Glay. Glay, ano bang araw ngayon? Buti si Glay yung memorya, medyo matibay pa. Sabi, linggo na bukas. Ay, ganun ba? Nagugulat pa ako eh. Minsan ganun. Ay, Lunes ba? Ay, Martes ba? Kasi po, mabilis na po ang araw. At sinabi rin ng Panginoon yan, di ba? Mamadaliin niya yung araw. Bibilisan niya yung araw. Hindi katulad nung araw, parang ang bagal-bagal ng panahon ng araw. Tanungin niyo ako kung bakit. Ay, bago ka magsaing. Magsaing ha? Magbibilad ka muna ng palay. O kaya naman, hindi mo nga ihahampas muna yun eh. Tapos pag nahampas, ibibilad. Pag naibilad, papatuyuin, tapos wala namang, papayuhin yun eh. Para maghiwala yung tulyapis at saka yung bigas. Tapos, walang gripo nung araw, iigib ka sa sa balon. Panghugas ng sinaing. Tapos hindi naman di ganun yung mga kalanong araw eh. Magpaparikit ka ng apoy. Ganoon. Kaya noon, mabagal ang araw. Kasi binibigyan ng Diyos ng pagkakataon, makapagsaing pa sila. Amen? Ngayon, mabilis eh. Magpapabayo ka. Lagay mong gano'n, ira-rice cooker mo, igaganon mo, luto na agad. Mga instant. Kasi ngayon, mabilis na yung panahon. At dahil mabilis yung panahon, binigyan din tayo ng kaparaanan ng Panginoon para makapagsaing tayo ng mabilis din. Amen? God is good. Ganon kahiwaga ang Diyos. Amen? Pero papansinin mo, hindi naman nabawasan ng minuto, ng segundo, yun pa rin. Pero sabi ng Panginoon, bibilisan ko ang panahon. What I'm trying to say, maiksi lamang ang buhay.
Pakisabi mo nga sa katabi mo, maiksi lang ang buhay mo. Huwag kang magpakakampante na mabubuhay ka pa ng matagal. Tinakot. Hindi, totoo po ito eh. Amen? Ngayon, anong biblical na diskarte ang nais ng Diyos na gawin natin dahil maiksi lamang ang buhay? Handa na ba kayo? Pupuntahan natin ang Book of Psalms 39. Unang puntos. Number 1. Understanding the shortness of life as we live in the presence of the wicked. Unawain mo, maiksi lang ang buhay mo habang tayo nabubuhay dito, nakasama sa paligid natin, minsan nasa bahay, minsan nasa kamag-anak, minsan nasa kapitbahay, minsan nasa kalsada, yung mayroong masasamang ugali. Ano ang dapat nating gawing pamumuhay dito? Psalms 39 verse 1. Ito nakalagay. Sabi ng psalmist, I said, I will take heed to my ways. Yung bang iingatan ko ang aking lakad, ang aking pamumuhay, that I sin not with my tongue. I will keep my mouth with a bridle. Yung bang bubusalan niya yung kanyang bibig. Anong dahilan? While the wicked is what? Before me. Basahin muna natin yung quotation bago tayo pumalaot sa ating mensahe. Sabi dito, the annoying presence of a wicked people will not vanish throughout our stay on this planet, Earth. Tama po ito eh. Kahit saan ka pumunta, mayroong masama ang ugali. Kahit saan ka pumunta, mayroong toxic ba tawag dyan sa trabaho? Ano ba pag sinabing toxic, nakakainis, nakakabwisit, nakakasira ng good vibes? Ganun ba ibig sabihin nun pag sinabing toxic? Sa kahit saan ka pumunta, naliligiran tayo ng mga taong wicked. In fact, mga kapatid, dati rin tayong wicked dahil lang sa dugo ni Kristo. Kaya binalutan tayo ng righteousness ni Kristo. Kaya kung minsan, pumapalag pa yung wickedness natin kung minsan eh. At alam niyo mga kapatid, kahit saan tayo pumunta, mapapunta ka man sa kalsada, sila na yung mali, sila pa yung galit. You tell me, bakit nga ba? Di po ba? Pumunta ka sa hospital. Sasabihin sa'yo, lumipat ka na doon dahil wala ang kwarto dito. Lumipat ka doon. Tapos ang dami-dami palang kwarto. Kailangan mo lang na merong malakas sa loob para makapunta ka doon sa kwarto. Mga sinungaling. Pero yan, mga nurse pa yan, mga doktor, ano? Mga professional, pero mga sinungaling. Are you with me? Pumunta ka sa eskwelahan. Ano meron sa eskwelahan? Nambubuli. Kapitbahay. Nung nakaburol po si tatay, dumating po yung pinsan ko, mula sa Bukawi yata yun. May kinuwento sa akin. Sabi niya sa akin, Pastor, meron kaming lote doon nabili. Mataas bakod. Tapos, namin, bang kumain, silang pamilya, bumili raw sila ng isda na tilapia. Ang ginawa nila, nag-ihaw sila. Siyempre, family bonding yun, nag-ihaw sila. Siyempre, kapag nag-iihaw ka, may usok. Alam ka, meron bang ihawan na umuusok? Ngayon yung usok, mataas naman yung pader eh. Gumanon sa kapitbahay. Aba, nagalit yung kapitbahay, pinambarangay sila. Kaya, mag-isip muna kayo bago kayo mag-ihaw. Tansyahin niyo muna yung mga kapitbahay niyo. Just imagine, usok lang ng inihaw, ipinamarangay sila. Ibig ko sabihin sa mga kapatid, kahit saan ka magpunta,
may mang-iinis sa'yo, may manggagalit sa'yo, may mga masasamang ugali kahit saan ka pumunta. Pero listen to this, maigsi lang ang buhay mo para patulan pa sila. O yun ang patulan? Minsan may mga taong kasuntok-suntok, huwag mo na suntukin. Are you with me? May mga taong kasabu-sabunot, huwag mo na sabunutan. May mga taong kapiris-piris, huwag mo nang pirisin. May mga taong kamura mo. Bagay, di na tayo nagbumura yan, no? Yung bang kasigaw-sigaw na, huwag mo nang sigawan. Ano nakalagay? Ano sinabi ng verse? Balik tayo sa verse, anak. Anong sabi ng psalmist? 39:1. Sa Tagalog, sinabi ko sa aking sarili, mag-iingat ako sa aking pamumuhay upang wag akong magkasala sa aking pananalita. Pipigilin ko ang aking dila habang ako'y nasa piling ng mga masama. Pigilin na. Ibang suntok na suntok. Ganun na lang. Amen? Umiri ka na lang. Umiri. Sabi niya, umiri. Pag nasuntok mo yan, susuntok din yan. Pag kaya rin yung magsuntok, naabang ka pa sa kanto. Hindi ka pwedeng dumaan. Lalo na kung ilang handaan. Di humaba pa. Iksi na lang ng buhay mo, ibinigay mo pa yung kalahati doon sa pakikipag-away. Are you with me? Abay, masarap pa na may mga sama ng loob, masarap pa yung may kaaway, masarap pa yung laging pumapatol. Patulang ko na yan eh. Mga ganun ba? Mga kapatid, maiksi lang buhay natin para ubusin sa mga ganung bagay. Are you with me? Dahil sa away, wala naman talagang nananalo. Sabi niya, walang nananalo. Bakit ka pa sasali kung wala namang nananalo? Amen? Di doon ka na lumugar yung buhay mo sa mayroong panalo. Ano yung mayroong panalo? Sabihin mo, Panginoon, itong nangaaway sa akin, itong nambubuli sa akin, itong masama ugali na ito, itong toxic na katrabaho ko, lagi akong pinag-iinitan, lagi nakatingin sa akin ng mata, ako lagi sinisita. Panginoon, sabi niyo sa inyong salita, the vengeance is mine, saith the Lord. Ipagkatiwala sa Panginoon. Are you with me? Maigsi lang ang buhay para patulan pa ang mga wicked. Ang kailangan ng wicked, kaligtasan mula kay Kristo. Hindi mababago ugali niyan hanggang hindi nasisave yan. Amen? Para ipakita natin na tayo ay saved, na magmukha tayong unsaved sa kanila. Are you with me? Just imagine, greedy na nga itong mga ito, tapos mas greedy ka pa sa kanila. Gusto ka nang suntukin dahil sa greediness natin. Are you with me? Hindi dapat ganon. Amen? Sabi nga ng preaching kagabi, inaaway natin ng Diyos kapag hindi tayo sumusunod sa Kanya. Are you with me? Ilang beses na natin kinalaban ng Diyos because of our disobedience. Di ba ang nagmamahal sa sanlibutan, enmity against God? Disobedience yun eh. Yung pagmamahal sa sanlibutan, sabi ng Panginoon, love not huwag mong mahalin ng sanlibutan. Mahal mo pa rin ng sanlibutan. Inaaway mo ang Diyos. At pag inaway mo ang Diyos, one thing is sure, hindi ka mananalo. Para kang sumisipa saan? Sa tulos. Ano po? Unang puntos, maiksi buhay. Pero marang nakapaligid ng mga wicked, wag nang patulan. Doon mo lalo ipakita ang iyong patotoo na hindi ka patol. Di ba meron tayong kasabihan, pag pinatulan mo yan, kamukha na kayo. Halimbawa, may lasinggero dyan, nag-aamok. Kasi matapang dyan! Pinatulan mo. Para ka na rin lasinggero. Bagamat di ka naman umiinom. Pero sabi nga pag pinatulan mo yan, katulad ka rin niya. Pangalawa, understanding the shortness of life. Kaya mahalaga, sabi ng Bible love one another. Ano pa nakalagay sa Bible? Love your... Hindi sabi ng Bible na patulan. Love your enemy. Mahalaga sa church, sa loob ng bahay, as a Christian, nagmamahalan. Sabihin nyo nga po, nagmamahalan. Nagmamahalang hindi nangungonsinti sa mali Iba yung love na konsintidor, hindi love yun Okay.
Sabihin sa katabi nyo, I love you. Ngayon, may sabihin yun. Pag di nyo sinabi yan, di kayo nasunod sa Bible. Love one another. Pangalawa tayo. As we meditate on our present life. Ganito yan eh. Maiksi buhay, tapos pag bulay-bulayan natin, ano na ba yung buhay ko? Are you with me? Hindi ko alam kung kailan ako mabubuhay eh. Pero yung present life natin, nasaan na ba ako ngayon? Ano na ba yung buhay ko? Sino na ba ako ngayon? Ano na ba yung antas ng espiritualidad ko? Ano na ba ako? Sino na ba ako? As we meditate our present life. Okay, anong sabi ng psalmist? Psalms 39 verse number 4. Lord, make me to know mine end. Sabi niya, Panginoon, ipaalam mo sa akin ang aking wakas. And the measure of my days, at ang sukat ng aking mga araw. What it is, kung ano nga. That I may know how frail I am. May kanta yan din, di ba? How frail I am. May kanta yan, di ba? Sabi nga noon, upang aking malaman kung gaano ako kahina. Ayan. As we meditate yung ating present situation o yung ating present life, sabi ng psalmist, Panginoon, ipaalam mo nga sa akin, hanggang kailan ba ako tatagal sa earth? At ang sukat ng aking araw, upang aking malaman kung gaano ako kahina. Okay. Expository muna natin ang verse 4. Una, katotohanan dyan, Diyos lamang ang nakakaalam ng ating wakas. Dahil tinatanong ng psalmist, di ba? Lord, hanggang kailan ba yung wakas ko? Sino may alam ng wakas natin? Si Lord. Kaya mag-pray tayo, Lord. Baka pwedeng magbigay ka sa akin ng linaw kung hanggang kailan ako mabubuhay. Magde-devotion po ako. Tapos nakita mo, may verse 89, Psalms 119 verse 89. Lord, mukhang hanggang 89 ako ah. Amen? Diyos ang nakakaalam eh. Ano pa? Ang ating buhay ay may sukat at limitado. Di ba ang nakalagay dyan? Anong nakalagay dyan? At ang sukat ng aking mga araw. Pangatlong katotohanan, tayo ay mahina. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka malakas. Mayabang ka pag sinabi mong strong ka. Mayabang ka pag sinabi mong kayang-kaya ko to. Are you with me? Dahil sabi ng psalmist, nang maintindihan ko na mahina ako. Pag sinabi nating mahina tayo, it speaks about humility. Dependence to God. Amen? Sabi ng Bible, you can do, for without me, you can do nothing. Lord, mahina po ako. Bilang tatay ng isang pamilya, mahina po ako. May limitasyon ng aking buhay, may limitasyon ng aking lakas, may limitasyon ng aking isip, ang aking talino, ang aking diskarte. Lord, mahina po ako. Matatapos din po ang aking buhay. Lord, mahina po ako. Lord, I need your strength. Lord, I need you. Lord, mahina po akong mag-drive. Baka ako makasalpok. Baka ako maaksidente. Lord, I pray na ingatan niyo po ako dahil mahina po ako. Kapatid, mahina ka! You need God! Tapos nabubuhay ka dito na parang hindi ka na nagpe-pray. Namumuhay ka dito na hindi na mahalaga sa iyo ang preaching of the Word of God. Namumuhay ka dito na hindi mahalaga sa iyo ang Sunday.
Namumuhay ka dito na hindi na mahalaga sa'yo ang prayer meeting? Maikli buhay natin. Dapat sa maikling buhay na ito, laging nakaasa sa Diyos. Ano ang sabi ng mayaman? Magpapatay ako ng malaking imbakan. Kakain ako, iinom ako. Sariling diskarte lang yun eh. Anong sabi ng Panginoon? Mangmang ka. Bukas papatayin na kita. Parang galing-galing ano? Magpapatay ako ng malaking imbakan. Iinom ako, magsasaya kami, pa-party-party kami, TikTok-TikTok kami. Sabi ng Panginoon, mangmang ka. May limitasyon buhay mo. Bilang na araw mo. Hindi ka malakas, mahina ka. Di ba si Samson? Ang lakas-lakas. Ginamit sa kalokohan ng kalakasan. Di ba? Tinanggal lang Diyos yung lakas. Ang totoo, hindi naman talaga siya malakas eh. Dahil lang sa empowerment ng Holy Spirit, kaya siya malakas eh. Are you with me? Kaya wala tayong iyayabang na abot ko yung ganito, ganito na yung buhay ko, ganito. Oh! Nakabili na, oh! Napag-aral ko lahat ng elementary anak ko. Hanggang doon lang. Ilakay eh. Kapatid, how frail I am. Are you with me? Kung ganyan ang isip natin, he resisted the proud. Halika nga, Kyle. Illustration to na isang pastor, gagayahin ko lang. Lalapit ka sa akin pero yabang mo. Halika, lapit. He resisted. Ngayon, yung malakas na lapit, yung talagang may lakas. Oh. He resisted the proud. Lapit pa, resist the proud. Nagpipray ka, yabang mo, hindi kita tatanggapin. May kang prayer request sa akin, yabang mo, hindi kita tatanggapin. He resisted the proud. And give it grace. Sabay wallet ko, andun eh. Ito na lang iPad. He give it grace to the humble. Gusto mo lapis? May lapis pa to. Amen? Ayaw ng Diyos mayabang. Tinutulak ng Diyos yun. Thank you, Brother Kyla. Salamat. He give it more grace. Alika pala dito, ibibigay ko sa isa grace. Mali, ano? Dapat pala. Mali yung queuing mo, nakababa na eh. Ito, pinapaalam ngayon sa atin ng Diyos ang katotohanan. May wakas tayo. Alam na natin to, katotohanan to eh. May sukat ang buhay natin. At mahina tayo. Mahina tayo. It's all by the grace of God. Kaya tayo nandito. Biyaya lang to ng Diyos. Kung meron tayong ganito, biyaya to ng Diyos. Kapag hindi nagbiyaya ng Diyos, niya yun, rights niya yun, nagawin eh. Di ba? Kaya lang may nakalagay sa Bible, He giveth more grace to the humble. Mga awit, Tagalog na lang to, 90 verse 10. Mga awit 90 verse 10. Ang tatay ko namatay 82 at biyaya na yon. Ito nakalagay sa Bible. Ang karaniwang haba ng aming buhay ay 70 taon. Mga kapatid, Tagalog ito, pero sinikap ko na King James talaga tinagalog ko. No? Okay. 80 kung kami malakas. Kung lagi ka nag-exercise, healthy living, 80. Ngunit ang mga taon ay puno ng hirap at pasakit. Mabilis itong lumilipas at kami nawawala. Sabi ng Bible, kapag medyo okay ka, malakas ka 80. Kaya lang ang katotohanan dito, ang mga taon natin ay puno pa ng hirap at pasakit. Kakaunti na lang yung buhay. Marami pang hirap
at ano po? At pasakit. Listen to this. Totoo po ito eh. Alam niyo, nung si tatay nasa ospital, nagpapaalam na, yung mga kapatid ko, ako kasi, siyempre bilang pastor nila, kapatid nila, pinipilit ko sa biyaya ng Diyos na maging strong ba? Ano? Pero yung mga kapatid ko, lalo na yung kapatid naming babae, hindi ko nasasabihin ko ano pangalan, grabe talaga yung panaghui nila, yung iyak nila. Talagang may hirap at pasakit. May mawawala sa mahal natin sa buhay. Yan ang katotohanan. At masakit pag nawala sila. May mga mabibigat na problema. Pakitaas nga po ang kamay na walang problema ngayong umaga. Meron eh. Totoo ang Bible, di ba? Maiksi ang buhay, puno pa ng hirap at pasakit. Yung bang hindi matapos-tapos na obligasyon. Yung nagbuntis, papacheck up mo, obligasyon yan. Tapos nanganak, obligasyon mo yan, babayad ka sa Galvez. Tapos yung gatas niyan, bibili ka ng gatas. Sabi ko nga kay Procoro, siguro pwede na dyan, Bear Brand. Okay, verse 3. Amen? Tapos kapag kaya na lumaki-laki na mag-aaral, hindi matapos-tapos na obligasyon. Di ba ba? Tapos nakagraduate ng college, nag-asawa agad, tapos nag-anak. Ikaw magbibili ng gatas ng anak. Seryoso po ako ha. Huwag kayong magbo-boyfriend, girlfriend na hindi pa kayo 25. Pipirisin ko kayo. Kung gusto nyo matapos yung masyadong obligasyon ng mga magulang nyo, mag-aral kayong mabuti, magharap kayo ng mabuting trabaho, para nang sa ganyan yung obligasyon nila na mabigat ay mabawas-bawasan. Are you with me? Pero hindi ko pala kayo pipirisin dahil baka hindi naman mga wicked pala itong mga ito. No? Amen? Ito ba? Gigising, trabaho. Gigising, trabaho. Magkakasakit, maglilib, babayad. Ano ba tawag sa card na yon? Buti na lang may Medicard. Ano? Medicare ba? Medicare? Oo. Laging may pinapasahan. May sakit, bayarin. Problema sa anak, sa trabaho, sa asawa, sa kapitbahay. At problema sa gobyerno. At pati buong universe, pinoproblema. Na baka may bumaksak na asteroid. Sabi ni Aisel sa akin nung isang araw, Pastor, may classmate po ako nag-chat sa akin. Ano ang chat? Mag-imbak na raw ako ng pagkain, ng tubig, dahil magkakagera na daw. Sabi ko, ba't ba na? Laging nakabuntot sa buhay natin ang hirap at pasakit. May hirap pag hindi sumunod sa Panginoon. Tama po. May hirap din pag sumunod sa Panginoon. But listen to this. Kung hirap at hirap lang din, doon na tayo sa sumusunod at naglilingkod. Kaya kung minsan ganito sabi ng mga hindi naglilingkod, tingnan mo, ang laki ng problema nila, naglilingkod yan ha. Bakit may promise ba ang Panginoon sa naglilingkod, walang problema? Tingnan mo ako, hindi naglilingkod, walang problema. Ngayon yan, pero magkakaproblema ka rin. Are you with me? Ito, naglilingkod, kahit may problema, may naiimbak siya na treasure sa langit. Ito, na hindi naglilingkod, may problema, pero walang naiimbak na treasure sa langit. Pero parehas may problema. Saan ka lulugar? Doon ka na sa naglilingkod. May eternal reward. Maiksi lang ang buhay para ubusin pa natin ito. Saka puro na lang solve ng problem. May problema ako ngayon kaya hindi ako makapag-church kasi ganito, may nag-away kami. Kasi ganito, may problema. Kapatid, hindi nawawala yan. Pero pansinin mo, yung mga nanditong dumadalo, nagtatapat,
May problema rin yan eh. Pero bakit na nakakapagtapat? Ibig sabihin, kaya by the grace of God. Amen? Maiksi lang ang buhay para lagi na lang nating katwiran. May problema, may problema, may problema. May hirap, may pasakit, may hirap, may pasakit. Hanggang mamatay ka, meron yan! Pero nanakawan ka ng demonyo ng paglilingkod sa Diyos. At mo, nagtatapat yan, namatay yung ano. Nagtatapat yan, no? Natanggal sa trabaho. Nagtatapat yan, nagkaproblema yung mag-asawa. Nagkasakit. Nakalagay sa Bible yun eh, puno ng hirap at pasakit. But the difference is, yung naglilingkod sa Panginoon, maiksi lang ang buhay. Yung kuminsan nagtatampo pa siya, Lord, bakit ganitong ginawa mo sa amin? Sa kabila ng lahat, nagpaglilingkod, ganito. Huwag mong ganunin ang Diyos. Ang katotohanan, ang buhay ay puno ng hirap at pasakit. At mahirap pasanin ang isang mabigat na pasan, lalo na pag wala si Lord. Pangatlo, nakakatatlo na po tayo, bali 134 ito eh. Kidding aside. Number 3, as we recognize what is important in life. Maiksi lang ang buhay, i-recognize na natin kung ano ba ang mahalaga talaga sa buhay. Marami nagtatanong ng mga tao, ano ba ang mahalaga sa buhay? Mag-invest ba ganito? Ano ba? Tignan natin sa Bible. Psalms 39 verse number 5. Nandiyan pa po ba kayo? Behold, thou hast made my days as an handbreadth, and mine age is an nothing before thee. Verily, every man at his best estate, tignan niyo po ito is altogether vanity. Tagalogin natin. Anak, may Tagalog ba dyan? Okay, Tagalogin natin. Narito, ginawa mo ang aking mga kaarawan na parang isang dangkal. At ang aking kapanahunan ay gaya ng walang anuman sa harap mo. Sabi ng Bible, isang dangkal-dangdang daw ang buhay natin. Tunay na ang bawat tao sa kanyang pinakamahusay na kalagayan ay pawang walang kabuluhan. Sa English, best state. Okay, dito muna tayo. Para sa'yo, ano ang best state ng buhay? Yung iba, ang best state ng kanilang buhay, pumasa sa board exam. Di ba? Yan ang pinaka-best state nila. Wow! Yung pangarap ko makapasa ng board exam. Ito, nakapasa na ako. Yung iba, naabot ang pangarap na makapunta sa Russia. Di ba? Yun ang best state ng iba kuminsan. Yung iba, naipagawa ang kanilang dream house. Di ba? Yung bang mayroong, paliparan ng eroplano ng Air India? Grabe. Yung iba, na pagtapos lahat ng pag-aaral, yun ang kanilang best state. Proud sila. Pag sinabing best thing, pinakamagandang kalalagayan ng buhay, naabot nila yun. Yung iba naman, yung pinaka-best state ng kanilang buhay, anytime may pang-order sa Lazada. Yun ang best state ng buhay nila. At meron namang iba, pinaka-best state ng buhay nila na in love. Amen? At love din pala siya nung kina-inlaban niya. Di ba? Yun ang best state. Pero alam niyo, sabi ng Bible, ang pinaka-best state ng buhay ng tao, walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Na-inlove ka nga, pero wala pa sa tamang edad, walang kabuluhan. Na-inlove ka nga, pero sa maling tao, unbeliever, walang kabuluhan. Pumasa ka nga sa board exam, hindi ka naman faithful sa Panginoon, walang kabuluhan. Naabot mo nga ang pangarap mong makapunta sa Russia,
Pero ang lapit-lapit ng church mo, hindi ka nakakapunta, walang kabuluhan. Napagawa mo ang iyong dream house, pero hindi ka nag-first foot, ni wala kang ambag dito sa church building, walang kabuluhan. Napagtapos mo ang lahat ng pag-aaral ng iyong anak, pero hindi mo minsan napadalo sa Sunday school, walang kabuluhan. Are you with me? Lagi ka nga may pang-order sa Lazada, sa hindi ka naman nagta-tithes and offering, walang kabuluhan. Ano ang pinaka-best state? Nakalugod-lugod sa Diyos. Katapatan. Amen? Sabi ng Psalms 39 verse 6, surely, every man walketh in a vain shoe, surely they are disquieted in vain. He heapeth up riches, and knoweth not who shall gather them. Anong sabi ng Bible? Nag-iipon siya ng kayamanan, ngunit hindi niya alam kung sino ang makikinabang. Parang ganito mga kapatid, yung bang lahat ng todo mo ginawa mo para makapundar ng house and lot, ni hindi ka nakadalo ng church dahil talagang hinabol mo talaga yung pera at nandyan na. Nakapagtayo na. At dahil puyat ka, lagi kang pagod, nagkasakit ka, namatay ka. Sino ang magkikinabang ng pinundar mo? Are you with me? Yung anak mo nakapag-asawa ng unbeliever, tumira doon sa bahay nyo na yon, na talaga namang linis na linis, ayaw mong patungtungan, kompleto gamit, di-remote lahat. Yung sinasabi ni Sir Ian kanina, yung aircon, nando ka pa sa nasa bypass ka pa lang, kukontrolin mo na, bubukas na yung aircon ng bahay mo, pagdating mo dito, malamig na. Lahat kinumpleto mo. Namatay ka. May isa kang anak. Nakapag-asawa. Yung misis mo, nakapag-asawa rin ng iba. Namatay yung misis mo, namatay din yung anak mo. Sino na kinabang? Yung taong hindi mo kilala. Are you with me? Hindi masama na mangarap. Pero ang tanong, Diyos ba ang nalulugod sa pangarap mo? Hindi mo alam kung sino ang makikinabang ng ipinupundar mo. Dahil maiksi lang ang buhay. Kahit si Michael Jackson pa, na regular ang check-up, namatay. Sino na ngayon nakikinabang ng mga ari-arian niya? Hindi niya alam kung sino. Kuminsan ang nakinabang ng ari-ari ang pusa. May mga ganon, di ba? Kaya wag masyadong ganon. Meron pa akong, ako kung kanta to, basta ito, pakilagay nga anak. Work not for wealth and fame. Ay, ganito gawin natin, sabay-sabay natin basahin. Ready? Read. Work not for wealth and fame. They fade like a morning dew. The treasure of this passing world can never see you through. But let where Christian and seek the kingdom of your Lord for all eternity. Huwag kang magtrabaho para lang sa wealth and fame. They fade like morning dew. The treasure of this passing world can never see you through. But lay your labor at the cross. Amen? When Christ has set you free. Di ba pinalaya ka ni Kristo? Di ba save ka? Pero bakit hindi siya kasali sa treasure mo, sa pagpupundar mo? Amen? Seek the kingdom of your Lord for all eternity. Pangalawa, strive not for praise of men. Kuminsan may nabubuhay na taong ganun eh. Kaya niya ginagalingan para mapuri siya ng mga kapitbahay, ng mga kaibigan niya. Sabi ng quotation na ito, strive not for praise of men. Why? Their glory will not stay. The song they sing today, for you will vanish in a day. Yung papuri mo, natutunaw yan eh. Nakikita niyo yung mga plake ngayon, kinakalawang na. Yung championship ngayon, hindi na siya kilala kung sino siya. Nagpipid yan eh. Pagpapuri ng tao lang ang dahilan ng iyong existence, hindi nagtatagal.
but serve with joy the risen King, though few may see or know, for he who sees in secret ways will bless the seeds you sow. Amen? Yung bang pumunta ka dito kahit di ka namang cleaners, o kaya ka hindi ka inutusan ni pastor, kumuha ka ng walis dyan, nagwalis ka para sa Panginoon. Yon ang may bigat sa harapan ng Panginoon. Amen? Sabi nga ng apostol, hindi namin hinahanap yung papuri ng tao. Amen? Kung hindi mabigyan namin ng papuri ang aming Panginoon. Siyempre, yung mga papuri ng tao, masarap sa tenga yan eh. Lalo ka pang gagalingan kasi ang dami ko naririnig na na kinokomenda ko. Galing ko daw. Kaya lang nagbabanish away, sabi dito, ang papuri ng tao. Nakita natin yung bane. Ano ang hindi nawawalang kabuluhan sa Diyos? Alam na natin yung verse. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, or as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Yan ang hindi nawawala ng kabuluhan. Yung labor sa Panginoon. Ang labor para sa Panginoon lang ang hindi sayang. Hindi mawawala ng kabuluhan. Soul winning, nawawala ng kabuluhan? Hindi. Prayer meeting, nawawala ng kabuluhan? Hindi. Worship, cleaning the house of God, first fruit, cheerful giving, obedience sa word of God, yan ang pumipirmes, hindi nagbabanish away, hindi nawawala yung paglilingkod para sa Panginoon. Sabi ni Solomon, Ecclesiastes 1 verse 2, vanity of vanities, saith the preacher, vanity of vanities, all is vanity. Walang kwenta. Lahat, ang sabi ng matalinong tao, lahat walang kwenta. Amen? Naranasan ni Solomon gumawa ng building, ng garden. Yung kanyang mga taga-serve, organize. Sabi lahat ito ay vanity. Alin lang ang hindi vanity? Ito sabi ni Solomon, 12 verse 13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. Yung buong buhay mo, ang duty mo, matakot sa Diyos at sumunod sa Diyos. At bukod yan, dumuti ka pa sa iba, wala nang kwenta yon. Sabihin nyo nga po, wala nang kwenta. Ang buong duty ng tao, fear God and keep His commandments. Hindi kalahati buong buo. The whole duty of man. Mamaya kapag tindit mo yung tatay mo, in-apply mo yung honor your parents, nagampanan mo yung duty mo. Amen? Huwag sumamba sa Diyos-Diyosan. Love your enemy. Compel them to come. Application ng narinig mong preaching. Magpasakop ang asawang lalaki. Hindi. Asawang babae sa asawang lalaki. Pangunahan ng pamilya ng asawang lalaki. Huwag maging greedy, maging giver, maging tapat. That is the whole duty of man. Pagsunod sa utos ng Diyos. Pang-apat, as we acknowledge our sins. Maiksi lang ang buhay, problema, meron pang kasalanan na umuubos ng oras natin. Sir Lester, gaano katagal mabitawan ng isang Kristiyano ang kasalanan? It takes time. Are you with me?
Gaano katagal bago maging faithful sa tithes and offer ang Kristiyano? It takes time. In fact, until now, hindi tapat eh. Are you with me? Nakikita niyo ba yung oras na nasasayang? Sinasayang ng kasalanan. Ito, prayer ng psalmist. Kung ilang kasalanan ang gusto niyang mapagtagumpayanan, bilangin po natin. Nandiyan na po ba kayo? Bilangin natin na kung ilang kasalanan ang gusto na psalmist na siya mapagtagumpayan niya. Psalms 39 verse 8. Deliver me from how many? All. Sabihin niyo nga po, all. Huwag ka na magtira. Amen? From all my transgressions, make me not the reproach of the foolish. Kasi kapag ang Kristiyano, hanggang ngayon may kasalanan na ipinamumuhay, tutuyain ng unbeliever. Ano sasabihin ng unbeliever? Ay, palasimba yan, pero nagmumura pa. Sabi ng Bible, Lord, i-deliver mo ako sa lahat ng aking kasalanan nang hindi na ako tuyain ng mga unbeliever. Amen? Hindi yung kapag trabaho, natutulog ka. Sabi ng mga unbeliever, oh, tamad talaga to. O kaya naman, Kristiyanong pamilya kayo, laging nasigaw si nanay mo, hindi ka naghuhugas ng plato, tamad ka. Ano sasabihin ng mga kapitbahay na unbeliever? Nagsisimba yan ha, pero mga tamad. Are you with me? Kaya sabi ng Bible, nang hindi ako tuyain, nang hindi maging pangit ang patotoo ko sa mga unbeliever, Lord, lahat ng aking kasalanan, please, alisin mo ko doon. Amen? Kahit gaano ka pakagwapo at nakikita ka ng unbeliever, may pangit ka pang kasanayan at ugali at kasalanan, tutuyain ka ng unbeliever. Are you with me? Buti sana kung ang persecution dahil nagpipray ka nagtatapat ka Pero kapag ang persecution, yung kasalanan mo, may problema ka. Pwede mong ipanalangin mamaya, Lord, for how many years, Panginoon, problema ko talaga ito. Ang aking puso na madaling tumibok. Tulungan mo ko, Panginoon, na ma-deliver ako dito. Di ba? Sabihin nila, ay nagsisimba yan ah. Di ba may rule sa kanila 25 bago mag-asawa? Mag-boyfriend. Bakit mayroong? Bakit nag-holding hands while walking? Tapos ang sabi, kaibigan lang. Are you with me? Tutuyain ka ng unbeliever. Are you with me? At hindi maganda mga kapatid na tinutuya tayo dahil sa kasalanan nating ginagawa. Pangit yun. Sabihin nyo nga po, pangit. Sabi ni Psalmist, Lord, sa lahat po, lahatin nyo na po. Kasi pumapangit ang aking patotoo. Just imagine, maiksi lang yung buhay natin. Tapos, sa loob ng isang linggo, pangit ang patotoo natin. Sayang naman yung panahon na binibigay sa atin ng Diyos. Are you with me? Maikli ang buhay, young people, para ibabad ang buhay natin sa kasalanan. Maikli ang buhay mga young people para maging tamad. Ang katamaran ay kasalanan, ayaw ng Diyos. Hiling tayo sa Diyos ng lakas, ng biyaya to overcome yung mga kasalanan yan. Mga adult, listen carefully. Maiksi lang ang buhay para hindi magpatawad sa kasalanan na ginawa sa atin ng iba. Maiksi lang ang buhay para tayo pa ay mag-cheat. Bawal lang ang kainin nyo, kinakain mo pa. Amen? O kaya cheating. Are you with me? Maiksi lang po ang buhay para ibabad pa natin yung buhay natin ng punong-puno lagi ng sama ng loob na hindi na natin matanggal sa pagkatao natin. Maiksi lamang ang buhay. Correct me if I'm wrong. Di po ba it takes year or time, months, o anuman, ang pagdwell
ng kasalanan sa buhay natin. May tinatawag mga kapatid na weakness. Ilang panahon yung weakness nandiyan sa atin. Are you with me? Sabihin mo sa katabi mo, maiksi lang ang buhay. Hingi ka ng tulong sa Diyos para ma-overcome. Amen? Tanong, nakakabuti ba ang kasalanan sa buhay ng tao? Obvious yung sagot, ano? Hindi. Pero ipapaliwanag ng Bible. Verse 11. When thou with rebukes dost correct man for iniquity, thou makest his beauty to consume away like a moth. Surely every man is vanity. Tanong, nakakatulong ba o nakakabuti ba ang kasalanan sa buhay ng Kristiyano? Hindi po. Anong sagot? Ang kasalanan, ikukonsume ka. Papapangitin ka ng kasalanan. The word consume or beauty, nakalagay kasi dyan, thou makest his beauty consume. Ang ibig sabihin po nito, another definition or interpretation, the image of a moth, may moth kasing binanggit yan, consuming what is dear to us. Illustrates how fragile and temporary worldly possession and even personal accomplishments are. Ibig sabihin, ang kasalanan, ikukonsume nito yung katawan natin, yung possession natin, at kung ano ang meron sa atin, at kung ano ang mahalaga sa atin. Kaya mabuti ba ang kasalanan sa buhay mo? Maraming ikukonsume yan sa buhay natin. At tayo sa bandang huli, tayo ang talo. Kaya maiksi lang ang buhay mga kapatid, acknowledge our sin. Pag sinabing acknowledge mga kapatid, or recognize, yung bang bigyan naman natin ng pansin, mag-evaluate tayo Panginoon. Ano ba yung mga kasalanang nagagawa ko sa inyo? Gano'n na ba ito katagal? Sayang ang buhay, maiksi. Para ibigay pa ng ibigay doon at partihan pa ng partihan ng oras yung kasalanan. Are you with me? Okay, maiksi lang po. And then panglima, marami namang kumukuha ng oras mo, di ba? Trabaho mo, pamilya mo, tapos bibigyan mo pa ng oras ang kasalanan. No? Kaya nakalagay all, lahat. Panglima, as we cry out and pray to the Lord. No? Maiksi lang ang buhay. Anong kailangan natin gawin? Dumulog na tayo sa Panginoon. Sabi dito, hear my prayer, O Lord, and give ear unto my cry. Hold not thy peace at my tears. For I am a stranger with thee, and I sojourn as all my fathers were. Verse 13, O spare me that I may recover strength before I go hence and be no more. Ito po yung tamang panahon para ipanalangin natin lahat dito, church, mga member ng church, mga bisita. Ito ang tamang panahon para ganito na yung prayer natin na, Lord, spare me that I may recover strength before I go hence and be no more. Listen carefully. Kwento ko lang po ito. Dito po ako magtatapos. Nung hindi pa po tumatanggap ang tatay ko sa Panginoon, listen to this, babawian tayo ng buhay, no? Nung hindi pa po tumatanggap si tatay sa Panginoon bilang tagapagligtas niya, pag nagkakasakit po si tatay ng malubha, ewan ko lang kung maalala pa ito ng mga kapatid ko, anyo ba si Mamo? Ay si Mamo. Pag nagkakasakit ng malubha ang tatay ko, ang tinatawagan niya, yung namatay na niyang si Inang.
Yung bang pagka yung ano tawag diyan, pagka yung may sakit ka, yung nahihibang ka na. Nang! Inang! Tama ba ako doon? Yung lola ko, Nang! Nang! Ganyan, nahihibang eh. Nang siya ay masave, hindi niya, ang sinasabi na niya, nung masave na siya, ano yung sinabi niya? Hindi na ganun ang sinasabi niya. Ang sinabi niya, Panginoon, kunin niyo na po ako. Nung Tuesday morning, ako bantay. Ang prayer ko sa Panginoon, Lord, sabi ko, kung kukunin niyo na si tatay, gusto ko pong sign, Panginoon, yung bang mapayapa siyang aalis. Nung gabi, ginagano namin si tatay, sabi ni Dennis, Tay, ba't di ka na dumidilat? Ginagano pa ka ni Dennis, pinapadilat eh. Hindi na dumidilat nung gabi. Nung kinaumagahan, ako bantay, gumaganon si tatay. Dumilat, mga ganon. Para bang may nakikita siyang maliwanag. At nung gumanong ganon na, mapayapa po siyang umalis. Listen to this. Kapag ang namamatay mga kapatid, ang tinatawag si inang, delikado yan. Ang ligtas pag mamamatay, ang sumusundo, anghel. Are you with me? Dahil sabi ng Bible, ang mga namatay, hindi na yan babalik. Kaya kung ang mga naghihingalo, inang, ang nakikita inang, delikado yan. Dahil kayang magpanggap ng mga dyablo, ng mga evil spirit, ng mukha ng inang mo o ng mukha ng mga ninuno mo na namatay na. Kaya ko sinasabi ito mga kapatid, nung si tatay ay hindi pa save, si inang ang nakikita niya. Pero nung siya ay masave, ang nakita niya na ang Panginoon. If you remember si Stephen, nagbukas ang langit, sino nakita niya? Ang nakaluklok sa trono, sino? Ang Panginoon. Ngayong umaga, ligtas ka na ba? Maiksi ang buhay. Kung hindi ka paligtas, pwede mong ipag-pray, Lord, nais kitang sampalatayanan bilang Panginoon tagapagligtas ko. At pag dumating sa akin ang kamatayan, ang sasalubong, mga anghel mo. Amen? Church, sa atin bilang mga mananampalataya, spare me. Lord, buhayin mo po ako. Amen? Lord, buhayin mo po ako that I may recover, nang makabawi ako sa mga pagkukulang ko. Before I go hence, bago ako mawala dito, and be no more. Lord, buhayin mo po ako. Para lahat ng sinasabi ko na babawi ako, ngayon na, babawi ako. Recover strength and serve you faithfully. Kapatid, di mo alam ang araw bukas. Pwede pero tayo mag-pray. Panginoon, buhayin mo po ako. Tayong lahat ay tumayo. Tayo mananalangin. Ama naming Diyos, salamat sa inyong mensahe. Maikli lang po ang aming buhay at napakagandang panalangin bandang huli na Lord, buhayin niyo pa po kami at yung mga pagkukulang namin ay mapunuan namin. Sa aming mga magulang, sa mga disobedience namin sa inyo, sa mga kasalanang dapat ay winidraw na namin pero tumagal pa sa buhay namin. This time, Panginoon, tulungan niyo kami na ma-overcome na lahat ng aming ginagawang mali sa inyong harapan. Church, come on you forward. Talk to God. Kung kinausap ka ng Panginoon, na-realize mo maiksi buhay, hindi tayo malakas, mahina tayo. Wala tayong iyayabang sa Diyos.
Sa mga bisitang narito ngayon, kung hindi mo patiyak kung saan pupunta ang iyong kaluluwa, kung gusto mo anghel ang susundo sa iyo para daling ka sa langit, kailangan mo magsisi sa iyong kasalanan at tanggapin si Kristo na nagbayubay sa cross ng Kalbaryo para bayaran ang kasalanan mong magdadala sa iyo sa impyerno. Binayaran na ni Kristo yon, kaya ngayon may tagapagligtas ka na. At yun ay walang iba, hindi relihiyon kung hindi si Kristo. Accept the Lord Jesus Christ as your Savior. Church, Lord, buhayin mo pa po ako nang ma-recover ko yung strength at maipaglingkod ko sa inyo. Maiksi lang ang buhay. Yung mga pagkukulang sa magulang, punuan na. Kung tayo pasaway, tinuan na natin yung buhay natin. Kaya naman sa tulong ng Diyos Kung sakit tayo ng ulo ng ating mga magulang, disobedient tayo, ibigay na ngayon sa Panginoon, pagsisihan na yan, kaya yan sa biyaya ng Diyos. All lang nakalagay sa Bible. Huwag ka na magtira. Huwag mo nang partihan ng kasalanan ng oras mo. Vanity yan. Kung ikaw naman nagpupundar, nangangarap, walang masama dyan, pero kasama ba ang Diyos? Pag hindi kasama sa Diyos dyan, sabi ni Solomon, vanity, walang kwenta yan. Ang papuri ng tao, nawawala yan. Hindi natin alam kung sino magmamana ng mga pinaghirapan natin. Pero meron na ba tayong treasure sa langit na hindi nawawala? At siguradong tayo ang magmamana? Yun ang pursigihin natin. Yung mana na hindi kung sino-sino ang makikinabang. Be faithful to the Lord. Ama naming Diyos, salamat sa mensahe. In Jesus' name we pray. Amen.